cash loan update. So, pag-uusapan natin yan sa video na ito. Finally nga, no, natapos ko na ang aking cash loan dito. Actually, talagang inantay ko talaga tong moment na ito. Pero ba naman, 2 years to pay itong cash loan ko. And then finally, guys, natapos na natin siya. So, guaranteed ba ang cash loan offer or cash loan increase once na matapos natin ang ating cash loan payment schedule dito? So, lahat po ng katanungan nyo ngayon, no, lahat ng mga concerns nyo regarding home credit cash loan, pag-uusapan natin yan. But let me share with you, no, the details of my cash loan, and i-share ko rin sa inyo, no, yung last payment ko, kung anong nangyari. Kung automatically ba, meron talaga agad-agad tayo ng cash loan after ng last payment. Lahat po yan ating pag-uusapan, and i-share ko yan sa inyo. So, konting recap lang tayo, no, para may idea kayo, lalong-lalo na sa mga bagong viewer pa lang. Ako po ay merong home credit cash loan last 2022 pa. So, kinuha ko po siya ng 2 years to pay. So, ang amount po na cash loan ko po doon, meron po akong offer na 121,000. Ang cash loan ko lang po is 50,000 pesos na meron nga po akong 2 years to pay. Ngayon, kung ako ay maaga nagbabayad, hindi po ako nadidelay. I-waive po ang 2 buwan. So, 24 months yon. So, kung ako ay maaga nagbabayad, hindi nga po nadidelay. No? Hindi ako pasaway, no? So, yung 2 buwan sa 24 months is mababawa siya. Bali, 22 months to pay na lang siya. So, inabil ko po siya ng December 2022 po. And then, kung na-waive ko yung 2 buwan po, so by October, dapat tapos ko na po siya. So, yung November, December, hindi ko nababayaran kasi nga po na-waive na. October 2024 ngayon. So, ipakita ko sa inyo yung last payment, ha. So, 2 buwan nga po, na-waivable po siya once po na-paid ko na po itong last payment. So, ngayon, punta ako sa aking Gcash account dun kasi ako nagbabayad ng aking payment dito sa aking home credit. So, after ng payment po, balik tayo sa aking home credit app. And then, makikita nyo po dito is hindi siya nawala. By the way, no, advance akong nagbayad sa kanila ngayon, parang 10 days before, no, nagbayad na ako. Ako ngayon, excited talaga akong magbayad dito kasi last payment ko na. And then, para makita ko rin kung may bago tayong offer na cash loan, or kita nyo po dito, mostly kasi real time yun, magre-reflect, or mawawala na siya. Kasi paid na ako. Ganito kasi sa home credit kapag nakapagbayad na tayo, kasi marami na rin akong home credit na naganap dito, no. Kaya rin nandiyan pa rin siya. Kaya masama nga dyan, ano, sa last 2 payments ko is naging visible siya. Kailangan ko na siyang bayaran ng November at December. Then, first time ko rin kasi ganito na ma-waive yung mga last 2 months or last 1 month ba. So, first time ko to. So, hinayaan ko lang muna kasi maaga rin talaga ako ng bayad. So, due date ko po is October 13. So, nagbayad na po ako ng October 2. So, kailangan tapusin itong due date. So, inantay ko yun. Kaya natagalan din ako sa pag-update dito. Kaya libas ko yung October 13. October 14 dumating. Nakita ko nandoon pa rin siya. So, doon ako na alarma, no. So, bakit hindi nila tinanggal yung aking payment schedule? Yung tapos ko na siyang bayaran. Eligible naman ako na ma-waive yung 2 buwan. So, syempre, sayang dun yun kung di natin ilalaban. Ang ginawa ko po, no, tumawag ako sa home credit. So, mayroon na kayo sa mga card na ganito na binibigay nila, no, kapag meron tayong product loan or cash loan sa kanila. So, ayan, ito siya. Ayan. So, merong details dito. Ayan, nandiyan yung monthly ko. And then, makikita nyo dyan sa baba, naka-note yung 2 buwan na free kapag daw updated yung payment ko. So, meron kasing hotline dito, yung mga customer service dito sa baba nakalagay. Yan yung tinawagan ko. Itong landline nila. And in all fairness naman din talaga, customer service ni home credit is very, very accommodating po and responsive po sila. So, na-entertain nila ako in short po, ano. And kinonsern ko nga po yung aking account. So, ang ginawa lang po nila is chinek lang po nila yung aking account. Parang ginawa nila, binerify po nila yung aking account, chinek po nila sa system nila, and confirm nga po na waivable and eligible nga po ako na ma-avail ko tong last 2 months na free nga. Dahil updated nga po yung aking payment. And then sabi po sa akin, wait lang daw po ng 24 to 48 hours para mawala yung aking payment schedule doon sa app ko. Ibig sabihin po nun, paid na ako and wala na po akong cash loan sa kanila. So, wait ko lang daw. Sa combo din po namin, no, in-update ko na rin po yung aking account doon kasi tinatanong nga nila yung mga details ko. Update details ko regarding my IDs, my monthly income, no, my full name, my email, yung mga ganun po. So, in-update pala nila yon upon calling them. Then, agad po, in-offer agad ng cash loan. Yes po. So, calls, kinocompute na nila kung magkano yung cash loan na pwede nilang ibigay sa akin. So, alam nyo ba kung magkano yung offer sa akin na cash loan? So, sa tingin nyo ba, nag-increase siya or bumaba siya? Offer po nila sa akin currently is 47,336. Sabi, no, ang baba. Di ba? Ang baba niya. Ang offer ko sa kanila dito is 121,000. First time akong na-offeran dito. And then 50,000 nga lang po yung aking in-avail. So, ngayon naman, natapos ko yung aking almost 2 years to pay na cash loan. Ano yung offer nila sa akin? I don't know ano yung basis nila. Kasi nagko-compute sila. Hindi ako system generated. Yun. Yung total pa 47,336 dahil. Anyways, wala naman akong balak mag-cash loan dito sa home credit, no. Natawa lang talaga ako sa kanilang offer. Bumaba siya. And then, at least naman, guaranteed na meron talaga silang pa-cash
loan offer kapag natapos natin ang ating cash loan dito sa Home Credit. One thing more. So, buti na lang pala, no, nag-insist talaga ako na tawagan yung customer service nila kasi nga, ayoko magbayad ng next month or another month. Kahit ko babayaran yun, free nga yun, eligible nga ako, diba? So, buti na lang talaga tumawag ako. Kasi diba na-settle din natin ito. So, may mga pag ganito pala si Home Credit, minsan hindi siya talagang agaran na natatanggal. Akala nila hindi natin na-waive or hindi pa tayo tapos magbayad. So, tapos na pala. So, kailangan lang talaga natin i-follow up sila. Regarding sa account natin, kung sa laking bagay na nun, kung ma-waive natin yun, di ba? So, buti na lang na-settle natin. After that call, no, pumunta po agad ako sa aking Home Credit app, nag-reflect na din dito sa aking app yung cash loan offer nila na 47,336 nga po. And at the same time, meron pa rin po tayong product loan offer na 120,000 pesos. So, ang sarap i-cash out itong product loan, di ba? Yung aking payment schedule po, sabi sa akin, di ba, mag-dito nila yung aking account po and then mawawala daw po ito within 24 to 48 hours. Pero few hours lang po is nawala na rin naman yung aking payment schedule. As you can see, wala na siya dito. Yung credit kwarta na lang po ang naiwan ko po dito. By the way, click po natin to aking cash loan. Then as you can see, no, from 47,336, nabawasan siya. In 43,336 pesos na lang. Nakatawa na ulit sa Home Credit cash loan. No? So, hindi porket yun ang nag-reflect is yun na talaga. Possible mababawasan pa siya. So, anyways, na 43,336 na yung aking pinaka-offer dito. Then, kapag isasagad ko siya sa 43,000, kanya loan terms po is 3 years to pay. Walang ibang payment terms na available. So, anyways, kung idadrag natin ito down, so, lumalabas din yung mga ibang payment terms as early po. Meron 12 months, may 18 months, 24 months, 30 months. So, ang pinakasagad po natin is 10,000 na cash loan dito. Minimum amount of cash loan po natin dito is 10,000 pesos. And then, meron din po siyang minimum amount loan terms po na 12 months to pay or 1 year to pay after 36 months. So, kapag maliit lang po pala yung amount na kinuha natin dito, mga early payments po. So, kapag sagad natin kukunin again, yun na, 36 months to pay lang siya. Pag sinagad po natin yan, meron na po akong monthly installment po na 2,895 dito sa baba. And then, meron akong loan terms sa 36 months. So, ang gagalawin din natin to, no, nagbabago yung kanyang loan terms at the same time, nagbabago ng kanyang monthly installment. So, depende po yung sa amount na i-avail natin. Dito po sa baba, no, may borrower protection siya. So, nasa sa atin kung i-avail natin, kung mag-avail din tayo ng extra care. And then, may additional info din silang hihingi dito. So, ayan po siya, no, kung para saan yung purpose ng loan natin. And then, nakalagay po dito, this one, valid ID with complete home address. And then, yung cash loan offer ko daw po na ito is valid until November 14 only. So, sabi rin naman yun ng customer service representative po nila ni Home Credit, no, na possible po magbago siya. Pa time to time, magbago po ang kanyang loan offer sa akin. So, possible daw na bumaba siya. Possible din naman daw na tumaas siya. So, possible din na mawala siya. So, yun daw, paano sila mag-evaluate na. Pero, for the records naman, no, in fairness naman din sa akin, no, wala po akong nagiging delays dito noon. Actually, 2021 pa ata, meron na po akong loan, or 2020, may loan na po ako dito sa Home Credit. And then, until now naman, naaalagaan natin yung account natin dito. Don't worry, i-update ko kayo ha, regarding my Home Credit cash loan. Baka tumaas pa ito, or may bago pa tayong opportunity na i-offer sa atin si Home Credit, like Home Credit card. Kasi wala pa po ako noon. And baka tumaas din ang ating Home Credit card na balance. So, i-update ko kayo, of course. Kaya dapat po talagang nakasubscribe kayo. Click yung bell button po lahat ng videos ko. Is updated and notified po kayo. Yun lamang po ay po manututulong kayo sa video. Ay po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!